Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Isang bagong yugto ang idinagdag sa kontrobersyang kinakasangkutan ni Kuting at Lizat Nanas matapos lumabas ang ulat na nakuha ang kanilang fingerprints sa isang bangkay. Ayon sa mga investigador, ang ebidensyang ito ay magdagdag ng bigat sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Ang bangkay na natagpuan sa isang abandonadong lugar ay sinasabing may kaugnay sa isang nawawalang tao na hinahanap ng mga otoridad sa loob ng maraming linggo. Sa isinagawang forensic examination, natuklasan ang mga fingerprint na tumutugma umano kina Kuting at Lizat Nanas. Dahil dito, idinagdag ang kasong murder, obstruction of justice at tampering of evidence sa kanilang patong-patong ng kaso. Sa isang pahayag, sinabi ng mga otoridad na ang ebidensya ay tinuturing nilang solid proof na magdudulot ng matibay na kaso laban sa dalawa. Subalit maring itinanggi ni Kuting at Lizat Nanas ang anumang kaugnay sa nasabing insidente. Ayon sa kanila, kampo, may posibilidad umanong nadungisan ang ebidensya at ginamit ito upang maidiin sila. Samantala ang publiko ay nahahati ang opinyon. May mga naniniwala na ito ang simula ng hustisya para sa mga biktima habang ang ilan ay nagsasabing masyado pang maaga upang husgahan ang dalawa. Ang mga eksperto sa batas ay naniniwala na ang kaso ay tatagal dahil sa dami ng ebidensya na kailangan suriin at posibleng apila ng mga akusado habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis. Nagpapatuloy ang investigasyon upang tukuyin ang iba pang posibleng sangkot sa krimen. Sa kabila ng kanilang deklarasyon ng kawalang sala, ang sitwasyon ni Kuting at Lizat Nanas ay nagiging mas komplikado. Ang tanong ng marami ngayon ay kung paano ipagtatanggol ng dalawa ang kanilang sarili laban sa mga malalaking akusasyon na bumabalot sa kanilang pangalan. Patuloy na sinusubaybayan ng bansa ang bawat pag-unlad sa kasong ito na tila isang malaking palaisipan na naghihintay ng kasagutan. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Magpapabudol pa ba muli kayo? Siyempre, hindi na muling magpapabudol. Alright, maayong gabi kay Pablito at kay Vicky ko, Ma'am Carolina, at si Leopoldo de la Cruz from Winnipeg na nangunguna. Okay, ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa vote buying na pinayagan ni Bangag at Comelec. At ito ang Hello Love, Kidnapper pa rin. So recently, nahuli na ako sa balita. 2 days ago pala parang nabanggit niya natin, nag-iyak-iyak ito si Lizat Nanas nung nanood siya ng Hello Love Again. Okay? Mga katsipang palabas. Nanonood pa ba kayo ng mga ganyang kadyotahan? Siguro dahil Mashonda Bells na tayo, kaya tayo nanonood ng ganyan. Anyway, tingnan mo 12 hours ago. Okay? Kat din, okay, galing na sa bilyonaryo, made First Lady cry. Ang alpot. May paiyak-iyak pa ang iyo di Punggol. O, sabi niya, Liza, pusher, Bangag, kawatan, kidnapper, attends block screening for Hello, Kidnapper pa rin. Okay? Charlo Talk mo, how are you? Ayan, again with Carlo Katigbak ng ABS-CBN. Di ba remember I told you? Basahin muna natin. First Lady Kidnapper recently showed her support for the Philippine film industry by attending a black screening of the hit movie Hello, Kidnapper pa rin. Alright? Si Gerald, ayan, breaking news. Bangag si Puting, bangag pa rin.
Joining her at the event held at Mega World's Uptown Mall in Bonifacio Global City, where ABS-CBN Carlo Katigbak and film leads Catherine and Alden Richards. O, di ba? Ang dilawan, ang mga Lopez. Okay? Yung mga Lopezes, mga palangga na anti-Marcos to the highest level, magkakasama na ngayon ang mga hindi nagbabayad ng tama ang buwis, ang mga nagsamantala sa kanilang mga empleyado, walang tamang benepisyo, kasama na ngayon sila ang mga rebelding makakaliwa at ang mga NPA, yun na nga, kaliwa, sa Congress, sama-sama nila sila. Hello, kidnapper pa rin, kawatan pa rin. Right. Now, what? Tawat. Okay, sabi dito, one photo shared by the First Lady kidnapper showed her shedding tears while inside the theater. Ganun-ganun pang alpot. Okay, may paiyak. Remember, itong crocodile tears niya, mga kadyutahan niya nung pumunta siya doon sa yung may namatayan during the typhoon, na dahil sa 5,500 flood control na ibinulsan ng mga buwakan ng inang to, namatay yung pamilya, 7 yata, 6-7 families, family members. Those iyak-iyak siya doon. Kadyutahan kasi nungalingan ito. Dahil si Lisa Tanas, wala yung puso. Hello, kidnapper pa rin. You know, the extraction in Turkey. Kaya kahit anong iyak to, kahit lumuha ng dugo, yung puki ng inang yan, yung hinayupak na yan, never again na paniwalaan itong julul na ito. Di ba? Zaralina, alpot, patutot, bigatot. Okay. Sabi niyo dito, a co-production between ABS-CBN stars, sabi ng bilyonaryo, okay, Cinema and GMA Films, okay, hindi, baguhin ko to, ito statement ko. Hello, Kidnapper pa rin is the first Filipino film to surpass the 1 billion mark in ticket receipts. Oh, wow, bongga pala ito si, yung palabas na ito, 1 billion. Grossing locally made from all movie, wala na ibang balita, yun lang. So my point sa Hello, Kidnapper pa rin, alam mo yan si Lisa Tanas, agaw eksena yung kapangitan ng hinayupak na yan. Kunwari, sasabihin niya dun sa mga cameraman ka, saan niya, France? Bikang bukang kang, ihiga-higa ako kunwari doon ha. Kuhaan niyo ako, i-capture niyo ako para ma-headline yung kadyungitan ko. Yan ang katotohanan yan. Si Lisa Tanas ay walang puso katulad nung hipag niyang na si Amy Marcos. Pare-pareho silang walang puso. Kaya nga, never again ng mga kawatan, kidnapper, and lahat ng mga yan. May karma yan. Malapit na pumantay ang paa ng mga yan. Alright? Nagsama-sama sila, same feathers flock together, sabi ni Charlotte Tokmo Blood. Ayun na nga mga palangga. Kaya araw-araw tayo nagsasabi dito sa ginagawa ng demonyong gobyernong ito. Iyak-iyak si Lisa Tanas, pero siya nag-facilitate para dukutin ang 2 bata sa Turkey. Iyak-iyak ang putang inang yan. Yung nagurgur sa PSG na walang proper investigation, according to our source. Iyak-iyak, pinagtatatanggal nila yung mga taong sa tingin nila ay hindi nila kaalyado. Ang dami nilang tinanggal dyan sa lahat ng departamento. Walang puso yan. Hi, Ma'am Diana Kenjagan, how are you? Walang puso yang demonyong yan, kahit ano pang iyak. Yung smuggling, iyak-iyak, yung hayop na yan, yung iyak niyan, kadyutahan lang. Lahat yan, pakitang tao. Recently, may nag-message pala sa akin yung vlog natin kanina about yung pamigay ng mackerel. Imagine mo, bago pa nila binigay, meron pa lang, nilagyan pa ng sticker ni Bangag. Ano to, campaign period? Campaign period na nga. Ito, mga kababayan. Alright, saan yun? Okay. May nag-send sa atin, yung isda, yung pinamigay nila na may freezer burn na ngayon, meron pa, tignan nyo, nilagyan pa nila ng BBM sticker yung isda. Okay? So the point here, pera ba ni,
siguro identifiers na ang isda ay galing sa smuggler na si Bangag. Baka gusto niyang sabihin na itong smuggled isda na ito ay coming from me, the smuggler, the Bangag. I think yun ang aking interpretation. But alam niyo na yung ginawa nila na paglagay ng paglagay ng sticker bago ibigay ang isda na yan na 48 years na yata yan nahuli, ngayon lang nila inilabas, dinaon sa Kapaskuhan para kunwari namigay ng pamasko. Pero namigay ng, syempre may sticker. Di ba? Para kunyari, galing yan kay BBM. Bangag na bangag. Bangag na bangag. Bangag na bangag na magnanakaw. Okay? Bangag na bangag ang magnanakaw. Parang ganon. Alright. Now what? Butod na isda, sabi ni Andres Bonifacio. So, mga kababayan, paulit-ulit na lang ang ginagawa sa inyo. Ngayon, eto. Ang COMELEC, si George Garcia, ay nagkasundo sila para maging legal o hahayaan. Teka natin dito. George Garcia, COMELEC. Okay. COMELEC, ayuda. Ayuda. Okay. Kahapon, dyan, imagine ninyo, alright, ito ang mga balita. For sure, alam nyo na to, Okay, ayuda. Garcia. Okay. Alright. Okay, mo. Pamamahagi ng ayuda sa gitna ng kampanya, pinayagan ng COMELEC. Alright, sabi ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas, shout out sa iyo, Pam. Okay, nasaan ang prinsipyo at dignidad mo, George Garcia? Sa ginawa mo niyan, tila baga pati kinabukasan ng iyong pamilya at anak ay ipinagkanulo mo na, nakakadiri ang iyong nabibiling prinsipyo. Gigil mo ko, Johnny Malca. Alright. Ang dami na nag-post actually. Tignan natin. COMELEC. Okay. Inaprubahan, okay, ang ayuda. Tignan natin dito. Ano pa ang pinagsasabi nito? Ayuda. Okay, COMELEC. Okay, Garcia. Okay, tignan natin. COMELEC chief. Ayan. Ang sabi, pinayagan ng COMELEC na okay lang na mamigay ng ayuda during the campaign period. During the campaign period. Okay. Tignan mo, lahat nagagalit yung tao. COMELEC allows aid distribution during election campaign period. The Commission on Election approved the distribution of aid under programs. Okay? Anyway, you know that already. Ano ito? Talaga bang bingi-bingihan na lang kayo, magbububuhan na lang kayo? Talaga bang wala ng demokrasya sa Pilipinas? Talaga bang patuloy na lang kayong gagaguhin? Election violation yan, palangga. Nasaan na ang mga matitino? Well, wala na nga matino. Imagine niyo, ginagamit ang ayuda, hindi magdedesisyon si George Garcia na COMELEC chairman na hindi inutusan yan ni Lisa Tanas at ni Bangag. Si George Garcia, na-interview ko yan ng isang beses nung time na, yung time na lumalaban pa si Bangag sa electoral protest. Sino ang nagsabi sa akin na i-interviewin ko si George Garcia? Si Lisa Tanas, si Bangag. Dahil gusto nilang ma-interview ko si George Garcia dahil nga doon sa electoral protest na laban kay Robredo. And that's okay during the time. Kasi nga, pareho kaming lumalaban sa electoral protest. Kaya kilala ko na si George Garcia, kung dumidila yan sa kipay ni Lisa Tanas kung ano ang gustong gawin.
Pag sinabi ni Satanas, salugsugin mo yung bilat ko, sasalugsugin niya yan. Yan ang katotohanan. Mga kababayan, wala na sa ayos talaga ang tawag dito, ang bansang Pilipinas. Wala na sa ayos, may nag-text. Okay? Okay. Bakit ka mo? What's the point of election kung bibilhin lang naman nila yung boto? Siyempre, habang binamimigay nila yung pera, may kaakibat na sticker. Sticker, pangalan. Ito na nga lang. May nakalagay, pinakita natin kanina, may nakalagay na sticker na pangalan ni Bangag. Diba? So ito'y patunay, mga palangga, na talagang bibilhin nila ang boto ng mga mahihirap na vulnerable people kasi nga salat sa kaisipan, salat ang sikmura, salat sa yaman, so walang choice itong mga taong ito. Bibili na yung boto at pinayagan. Election violation ito. Napapayagan nila na magbigay ng ayuda. Ang ayuda na yan, hindi dapat yan during election or magpapapogi ka o magpapolitika, gagamitin mo sa politika mo. Ang ayuda dapat tuloy-tuloy. Kung sino man ang nakaupo. Whether magpapalit-palit ng kulay ang nakaupo, ang pondo ng ayuda, kung sa DSWD. Kaso, recently nga sa national budget, doon sa finalization nila ng reconciliation nila ng national budget, di ba? Few days ago, parehong may control si Tambaloslos ang mga jutang ginimas sa Congress at sa Senado. So kaya gamit na gamit, mga kababayan, gamit na gamit itong pera ninyo para sa Madam Caravan ngayon sa EDSA for VP, Mark Antoniermo. Talaga ba? That's good. Magtanong tayo, hindi ko pa, tawag dito? Hindi ko pa na-check yung balita. Ngayon, mga kababayan, so, kawawa yung mga maliliit dito. At kawawa yung mga taong gustong manalo sa fair and honest election. Pero paano pagkakatiwalaan ng COMELEC? Sabi ko nga yan si George Garcia, pag sinabi ni Bob Bangag Jr. na supsupon mo ang boto ko, supsupon niya na. You know what I mean? Sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng posisyon, sa ngalan ng kapangyarihan. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kailangan din natin block voting. Okay? Sino ba itong nag-message sa atin? Aba, sa X. Okay? Okay. Alright. Yes po, Caravan for VP. Sarah, organized by Muslims brother and sister with Ka Eric po. Naka-live sila kanina. Sige. Tignan natin yan, mga palangga. No to PBM and no to Duterte, pareho lang silang korap. Anong pinangkaiba, sabi ni JT de la Cruz? Okay, sagutin natin si JT. JT, sige, ano yung kinarap ni Pangulong Duterte? Maari, may nag-corrupt during his term. Pero meron bang korupsyon na binato kay Duterte? Di ba ang binato kay Duterte itong war on D? Kung nagnakaw si Duterte at kung corrupt si Duterte, hindi na umalis yan dyan sa pwesto. Magpakurap na yan forever. Kung ang pamilyang yan ay ganid, katulad ng mga Marcos, hindi na umalis si Duterte sa pwesto. Pero anong binabato kay Duterte? Di ba, war on drugs? Sa nakinabang ka naman. Naglakad ka ng kahit papaano, hindi ka nag-alala kung may sasaksak ba sa'yo or what. Di ba? Sige, mag-comment kayo. I'll try my best. Basta valid lang. Basta hindi trolls. Okay? Hindi naman troll siguro to si JT, no? JT, troll ka ba? Okay? You talk about so much Romualdez and Marcos. Pero inaangat mo naman ang Duterte. Troll ito si JT. Di ba? Kawawa tayong lahat. Okay, sige, papagbigyan natin siya.
Sinong itatakel natin? Si gusto mo si Duterte, hindi ba araw-araw ko na inaano si Duterte? Sinong may hawak ng pondo, sino may hawak ng pera ng bayan? Si Duterte ba? Meron bang bahay si Duterte sa Forbes Park? Meron ba si bahay si Duterte sa Paris o sa Amerika na binili niya galing sa kaba ng bayan? Mayroon ba siya nakaw na yaman? Wala. Kung meron man, JT, at ako naniniwala ako na sa panahon ni Pangulong Duterte, marami rin nagnakaw na mga appointees niya. Okay? Kaya nga may mga tinanggal siya. Pero kung sasabihin mo na si Duterte ay magnanakaw, magpakita ka ng tangible evidence na mga bahay sa mga Forbes Park, di ba? Mga yate, mga barko, mga eroplano na meron si Duterte. Maniniwala ako sa'yo. Okay? Alright. Okay. Okay. Nami mag-wild pero wala rin magawa. Lord, sana matapos na ito, sabi ni Pilipinas. Step down. Step down daw, Sara, at roll. Then I'm gonna gurgur you. Okay? I have the freedom to gurgur you right now. Okay. Bye, you're dead. 7 feet below the ground. Bye. Now, next. Mga trolls, Gcash pa more. I think JT is all your a troll. Sige, pagbigyan kita. Sabi ni Susan Atoma, ambot unsaning ato gobyerno, luoy ang Pilipinas. Hi, Raby, you're there. You're super green. I love you. Okay. Madam Maharlika, ayuda at Comelec, ang taong bayan na lang ang pag-asa. Ayun na nga, saan ka nakakakita? Only sa Bangag administration na pinapayagan nila na magbigay ng ayuda. Alam nyo, kahit sa Amerika, bawal yan. Yung mamimili ka ng boto, criminal case yan. May kaparusahan yan. At kapag pinayagan ng pamunuan, impeachment yan. Dapat na si Bangag na ang natanggal matagal na sa ginagawa niyang smuggling and now vote buying. Sabi ko nga, sa Amerika o sa ibang mga bansa, not only in Amerika, ang aid, lahat naman ng bansa may aid. Okay, hindi yan ginagalaw ng mga politiko. Doon sa isang departamento, Social Services Department, which is DSWD, pero ang DSWD, si Lisa Tanas din ang nag-appoint dyan. So lahat ng halos sa mga yan, mga buwakan ng inang yan, mga magnanakaw. Kasi mga kamag-anak ni Bangag nandiyan, andyan yung undersecretary na Romualdez din. Nagsiuwian nga yung mga kamag-anak ni Bangag na may okay na ang buhay sa Amerika, tapos pinauwi dyan sa Pilipinas para maghawak ng isang posisyon para lang sila magnakaw sa kaba ng bayan. Yan ang ginagawa. Now ngayon papayagan, yung ayuda na yan na gagamitin ng Kongreso at Senado, mga taga-House of Representatives at mga sinatong during the campaign. So wala na kayo. Hindi na talagang kailangan nyo ng talagang magsalita. Kailangan nyo nang lumabas ng inyong mga tahanan. Yan ang ultimate solution. Matel Romero, kawawa impeach Marcos. Kawawa tayong mga mamamayan. Wala na harapan na ang mga masasama. Sabi ni Eddie Penamora. Sabi ni Abidoni, meron bang bawal sa gobyerno na ito? Bawal silang batikusin. Ayun na nga, Abi eh. Oo. Kahit may vote buying, sino ang bloated ang mukha? May natsugi na ba? May nag-message sa akin, baka meron tayong breaking news. Lagi na lang may breaking news. Ano? Hi, Ma'am Jocelyn, how are you? Okay. Is it true? Oh, sabi ganon. Okay, according to my, okay, batiin muna natin si Palangga, si Ma'am Josie, si Catherine Ragasa, at ang ating puting ahas. Ito, Madam Maharlika,
Okay, ito binabasa ko ha, breaking news. According to, I don't know kung nabalita na, baka nahuli na naman ako dahil busy-busy yan. According to our puting ahas, nakakimo daw si Babes Romualdez. Okay? Coming from the DC Group, District of Columbia. Kaya daw pala bloated ang mukha ng yawa. I did good. Happy. Dapat lahat sila maging bloated. Remember? According to my source, si Romualdez, ang ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika, ang nag-facilitate, ang nag-fix ng visa ng 3 assassins para sa ulo ko. Si Remulla ba, si Bonjing ba, lumalabas-labas? Parang wala, ano? Baka hindi nabuti ng Pasko yan mga yan. Alam niyo naman yung mga sumpa. Very good. Ang gaba, dili good magsaba. Cotton Fin 25. Naku, ang nagbayad ng kimo niyan ay pera ng bayan. Ano pa nga ba, Cotton Fin? Sabi ni Gerald, sagot ko na ang lechong buwaya pag natsugi. Ikaw talaga, Gerald. Okay. Sabi ni Supra, hawak nila ang buong gobyerno. Kaya wala tayong, nawala si Supra. Wala tayong kalaban-laban. Well, people power nga ang pwedeng solusyon yan. Imbis na tulungan ng mga mahihirap na makapagtrabaho at ma-enhance ang skills nila, ginagawa nilang tamad at ginagawa nila yan para aasa na lang ng ayuda nila ang mga mahirap. Kung okay sana kung talagang binibigay nila yung pondo para sa